Magandang araw po sa inyong lahat mga bro. So ngayon araw, home service po tayo dito sa San Mateo, Rizal. Ayan, yung motor ni bro ay isang Euro. Ayan, so matagal nang ginagawa ni bro, hindi mapaandar-andar. So i-share ko sa inyo mga bro yung naging problema. So bali tapos na natin siyang gawin. Ayan o, maandar na yan. Shoutout pala kay, ano pangalan mo ulit bro? Rudy. Ayan, shoutout kay bro Rody. So kagabi lang kami nag-usap nito, bigla. Biglaan. So i-share ko sa inyo mga bro yung mga possible na dahilan bakit nawalan siya ng kuryente at hindi siya umandar. Okay, so bago natin umpisan mga bro yung ating video ngayong araw, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Ayan o. So kung makita nyo naman, running na po siya. So hindi na sana ako gagawa ng video kasi kita nyo naman mga bro, parang uulan na tapos hapon na, mag-alas 4 na. So ganito kasi yan mga bro, ano? Yung CDI bro. So bali, so pinalitan ni bro ng stator. Okay. So ito naman mga bro ay basic na rin naman yung ganitong makina, ano? So marami na nagsilabasan ngayon ng mga magagandang motor. Yung wirings niya napakalayo po. Ito kasi napaka-basic yung wiring nito, ano mga bro. Pero para doon sa may mga ganitong motor, para lang meron kayong idea. Yung isang ganito bro, wala na. Yan. Ito kasi yan mga bro. Yan. So yung stator, bali pinalitan nila. Ang problema, sira na talaga nito. Sira na ito. Yan. Buti si bro ay meron siyang mga stator. Kasi yan, napakalayo ng mabilihan dito. Ayan o. So meron dalawang stator mga bro. Ito yung nakakabit. Makikita nyo naman mga bro ng itim na. Ayan o. Ayan, nakita nyo ng itim na. So sa pag-check kasi nito mga bro, ang nakakabit kasi dito sa atin, meron dalawang dilaw. So sabi ko naman sa inyo, pagka meron dalawang dilaw kayong nakita, automatic full wave yan. So tama-tama, meron din siyang full wave na pan TMX. So hindi na tayo nahirapan kasi nga meron siyang mga pamalit. So ganito kasi yan mga bro Sa motorsiklo, ang pinakaunang puproduce ng kuryente is yung ating stator. Ito yan. So ngayon, yung ganitong klaseng mga motor mga bro ay primary type. Ay, ito. Pag nakakita kayo ng stator na may isang ganito, yung winding niya may isang cover, automatic po yan mga bro. Primary type po yan. So ibig sabihin yan, mayroon tayong ito, black na mayroong stripe na red. So ito po yung papunta ng CDI. Yung black na may stripe na red, ito yan. Ito yan Ito yan, yung may, ito rin yan. Kasi ito nawala na Ito yon. Makikita nyo naman mataba siya kumpara dito. Yung pagka-winding nito, mas mataba kumpara dito sa kabila. Tapos ito maninipis na mga wire lang yun Ayan, hindi siya kagaya nito yung magnetic wire. So ulitin ko, yung primary type, yung may black na may stripe, makikita nyo naman dito yan black na may stripe na kulay pula. Yung isa, ito rin black na may stripe na kulay pula. Ayan yung ating primary. Papunta yan ng CDI mga bro. Okay? So ngayon, kapag walang kuryente kasi ang motor mga bro, unahin yung i-check muna to. So wag nyo muna ikabit, nandito lang dito yan, ito. So gawin nyo yan, tanggalin nyo muna. Wag papunta, di ba ito yung papunta ng CDI ito. Ito yung galing ng stator. I-kiss nyo muna dito. Yung galing ng stator. Kasi pag walang lumabas na kuryente yan, automatic wala rin yung doon, yung CDI. So kagaya nung ito, yung nakakabit kanina mga bro, wala talaga siyang lumalabas na kuryente. Kaya wala talagang ipaprocess yung CDI. Ganon mga bro yung function ng primary Tapos dito meron pa ditong blue. Ito naman yung pulser. Ito yan mga bro. Ayan. So ito naman ay yung ating pick up. So pag tumapat to sa magneto, yung coil na yan, ito to. May winding din to sa loob. So magre-release siya ng 3 to 5 volts lang nire-release nito mga bro 3 to 5 volts kasi signal lang naman to So pag tumapat dito yung magneto, yung parang uka doon, yung nakaumbok sa magneto. So pag tumapat diyan, magre-release siya ng 3 volts papunta ng CDI. Yung CDI naman ang magsisignal papunta dito sa coil. Ayan, para magrabas ng kuryente. So ang trabaho naman ng coil mga bro is parang step up transformer to. Parang pinapataas niya yung voltahe na galing sa CDI. Ayun, isa sakyan.
Okay, ganun yan mga bro ha. Ganun ang function ng stator ha. Para lang may idea kayo. Tapos itong puti, tsaka yung dilaw, yan yung ating, ito yung puti, yung ating charging coil. Tapos yung dilaw, ito yung ating light coil. Dito nakakabit yung ating headlight tsaka yung tail light. Ganon din to. Ganon din to mga bro. Ngayon sa pag-check, paano ba malalaman mga bro kung gumagana pa tong light coil? Ngayon kung wala kayong test light or wala kayong tester, di ba nakakabit siya dyan. Kiss-kissin nyo rin yan mga bro. Ayan o. Habang kinikik nyo, ikis-kiss nyo, dapat malakas yan. Kabilaan yung dilaw. Ikis-kiss nyo. Pagka hindi nag-spark yan, kagaya nun sa primary, sira na rin yan. Ngayon, ang kaibahan nito dito sa nakakabit, ito yung stock ha. Ito yung stock, ito yung pang full wave na nakakabit. Ang kaibahan nito mga bro, naka-floated yung body ground. Kung ito, pag kiniskis nyo dito, dapat mag-spark. Dito opposite. Dapat yung dilaw na yan, pag kiniskis nyo dyan, dapat hindi siya mag-spark. Kung ito yung nakakabit. Ngayon, kung ito yung nakakabit, yung ating half wave, pag kiniskis nyo, dapat mag-spark. Kabilaan, yung dilaw, dapat mag-spark. Ito naman, baliktad. Pag kiniskis nyo yung dilaw, dapat hindi mag-spark. Yung isang dilaw, hindi rin mag-spark. Ang full wave mga bro, dapat mag-spark dyan pag kiniskis nyo yung dalawa. Diba? Yung dalawang dilaw. Pag samahan nyo yung kiskisin nyo, dapat mag-spark. Iyon yung kaibahan ng full wave saka dito sa half wave. Ito kasi hindi naka-floated yung body ground. Ito naka-floated. Kaya yung body ground na yan, design lang yan mga bro. Design lang yung body ground na yan. Kahit tanggalin nyo yan, gagana pa rin yan. Kaso, ginamit natin para dito sa body ground. Itong rectifier, pagka walang body ground, hindi gagana yan. Ngayon, dito na tayo kumuha para naman maganda. Tapos ito yan mga bro. Oh. Yung dalawang dilaw, so nilagyan natin ng wire. Ito yung dalawang itim. Papunta yan dito sa pink at saka dito sa dilaw. Ayan. Kasi pang full wave yan, pwede kayo magtanong, paano kung magkabaliktad yung dilaw na punta dun sa pink? Wala pong problema yan. Kahit pagbalik-baliktarin nyo yan, gagana yan. Tapos, ito yung itim sa rectifier, ito yung nagko-control ng voltahe. Kapag hindi nakakabit yan, sa una maganda. Mapapansin nyo, 13.7. Mga sunod na buwan, magiging 14.5. Susunod na buwan, magiging 15 hanggang 16. Pag hindi ito nakakabit. Kasi nga, kahit puno na yung battery, i-charge niya kapag wala itong itim. Napakahalaga mga bro na yung itim mayroon yang supply na 12 volts. Okay? Kasi pagka walang supply na 12 volts yan, ang mangyayari dyan, mag-overcharge yung battery or either puputok yung ating mga ilaw. So ang ginawa natin para shortcut na, yung itim, dahil 12 volts din naman yung pula, pinagsama ko na. Pwede diba bro? Oo, pwede yun. Pero kung tutusin, pwede ito ikabit sa accessory wire. Ayan. Pero kung shortcutan na mga bro, pwede po yan. Kasi accessory wire, battery, ganun din naman eh. So nakakabit to sa, dito naman sa stock ng, yung pula mga bro, papunta ng battery yan. Siyempre dadaan ng fuse. Yung makikita yung pula dito mga bro, ayan, yung pula na yan sa susian, yun din yun. So bali, nagtatlong sanga to. Isang papunta ng rectifier, isang papunta ng battery, at isang papunta ng susian. Kasi yung susian nito may 4 na kulay. Yung susian, green, ground, pula, battery, tapos yung puti, itim na may strip na puti, yung ating kill switch, at saka yung itim yung ating accessory wire. Yun ang supply nito mga bro, ay ang accessory or yung ignition switch natin. Yun lang yung wiring nito mga bro. Tapos dito yung CDI naman, ito mga bro. So ayusin natin syempre yan ha. So ito hindi to yung stock. Ulitin ko, pan TMX po yan. Buti na lang mayroon si bro kasi napakalayo ng bibilian dito. Buti na lang mayroon siya. Aba, pala to bro, dual clutch pala to. Dual clutch to. Pan TMX ang ano nito, lining. Hindi, ano lang siya. Wala to. Design ba to? Design lang. Hindi nga. Design lang pala. Kasi mga bro, pagka itong mayroong ganitong adjustan, dual clutch. Pero kung design lang to, hindi nga. Nice na prank ako ng Euro na to Talaga niya dito lang. Di mayroon pa dito yan pag tinanggal. Iwalan dyan, nadali ako dun Di, paano sa loob to? Wala. Wala. Meron palang ganun. Hindi na makakita na. Ina-adjust ko, tinanong ko din sa ano. Hindi ko ma-adjust sa loob ang ano yan. Design lang pala yan. Isang doon makita.
Ito naman mga bro yung CDI natin. Okay, so nakakailan CDI na dito si bro. Yan, may spare pa si bro. May isa siyang rectifier, isang CDI. So meron 5 wire to. Yung black na may stripe na red, yan yung primary galing sa stator. Okay, kaya nga primary. Ngayon, yung black na may stripe na puti, yan yung ating kill switch papunta ng susian. Ang function ng kill switch mga bro, kaya si tinawag na kill switch, yung kasi yung pumapatay sa motor. Yung kill switch na yun, pag dumikit sa body ground, patay ang motor. Pagka na-disconnect siya sa body ground, aandar po ang motor or buhay ang motor. Kahit walang supply yung accessory wire mga bro, aandar ang motor. Once na nakabunot yung ating kill switch or hindi naka-connect sa ating ground. Ganun po yan ha. So tapos na tayo doon. Yung green, yan yung ating ground. Tapos yung blue, yan yung ating pulser. Tapos yung black na may stripe na yellow, yan naman yung ating ignition coil mga bro. Yan, yun yung wiring ng motor na ganitong klaseng motor. So napakadali lang yung wiring nito, di ba? So ngayon susubukan natin. Ayan, pag inon nyo, meron si brong voltmeter dito. 12.6 ang battery nyo. Ayan, di ba? Smooth ang panda rin. Tapos kung makikita nyo 13.8, 13.9. So malakas mag-charge yung kanyang battery. So yun lang mga bro. Ito nakadami na kasi mga bago din yan ha. Take note, mga bago din yung binili ni bro. Nakabili si bro ng 3 CDI, ayaw gumana. May pulser pa nga dito eh. So ang ginawa lang natin mga bro ay rewiring. Kasi mga naglulus yung mga wirings. Tapos nagpalit tayo ng stator. Yun lang. So meron pa tayo dito ano, may pulser pa dito si bro eh, nawala. Pero in fairness ha, si bro lang kasi yung gumagawa nito. Siya nag-tune up, siya rin yung nagpapalit ng lining. Nakakatawa naman. Ngayon hindi niya nakinaya kaya nag-call a friend na. So ayun lang mga bro, share ko lang. Doon sa mga meron pang tanong, mag-comment na lang kay mga bro. At pagkaalam po natin ay sasagutin po natin yan. Ulitin ko, maraming salamat kay bro. Dahil tayo pa yung pinagkatiwalaan. Sa dami-dami ng shop dito, pinapunta pa talaga tayo kahit medyo malayo mga bro. Inabot ng 5 oras yung biyahe ko kasi maulan sa Antipolo. Tapos nawala pa ako, wala akong load kanina. Yan, shoutout kay Ate Ellen. Yung pa yung nag-load sa atin kanina. Kaya natin nakuha yung location dito ni brother. Alright, so hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat. Sharing is caring mga bro.